Nilapitan ko si Ivy na abala sa pag-aayos ng gamit niya sa eskwela. Next week ay papasok na siya. Naudlot naman ang plano naming pagbe-beach dahil may sugat ako. Napangiti ako dahil seryosong-seryoso siya sa ginagawa. Halatang excited na siya sa pagbabalik eskwela. Umupo ako sa kama sa tabi niya at tiningnan ko ang bag niya. Maayos na nakalagay ang Cattleya binder niya at isang notebook, pati na rin ang isang ballpen, marker at lapis. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Excited ka nang pumasok? Tanong ko sa kanya. Sobra. Sagot niya sabay halik sa pisngi ko ng mabilis. Napangiti naman ako at kinabig ang balikat niya at hinalikan siya sa sentido. Habang wala pa akong pasok, ako ang maghahatid sundo sa'yo. Tiningala niya ako. Salamat, Jace. Sa lahat-lahat. Dahil sa'yo, makakapag-aral ulit ako. Sigurado matutuwa si Mama sa kabilang buhay. Nakangiting sabi niya. Kitang-kita sa mata niya ang pagkamiss sa ina. Miss mo ng mama mo, no? Sabi ko. Malungkot siyang ngumiti. Sobra. Kung nandito lang siya, malamang excited na siya sa pagbabalik eskwela ko. Masuyong hinaplos kong buhok niya. Parang nagsisisi tuloy akong binanggit kong mama niya. Ayokong nakikita siyang malungkot. Ang papa mo, hindi mo ba siya namimiss? Nananan siya kong tanong. Saglit siyang natigilan. Paano ko siya mamimiss? Hindi ko naman siya kilala. Maski pangalan niya, hindi ko alam. Bumuntong hininga ako. Paano kung isang araw may magpakilalang papa mo siya? Anong gagawin mo? Ilang sandali siyang hindi nagsalita at tila nag-iisip. Ewan ko. Siguro marami akong itatanong sa kanya. Gaya ng bakit hindi namin siya kasama ni Mama? Saan siya nagpunta? Bakit ngayon lang siya nagpakita? Dama kong may hinanakit siya sa ama niya. Hindi rin naman kasi madali ang pinagdaanan ng mag-ina, lalo na siya. Pero alam kong maiintindihan niya ang paliwanag ni Mayor kapag nagkaharap na sila. Kung sakaling makilala mo na ang ama mo, sasama ka ba sa kanya kung sakaling kunin ka niya sa akin? Tumingin siya sa akin at kumunot ang noo. Siyempre hindi. Ikaw ang asawa ko, kaya dapat nasa tabi mo lang ako. Napangiti ako sa sinabi niya, kaya niyakap ko siya. Huwag mo kong iiwan ha, anas ko. Tumingala siya sa akin at pinisil ang ilong ko. Dito lang po ako sa tabi mo, mister. Dapat lang dahil baka mabaliw ako kapag iniwan mo ko. Sabi ko sabay siil ng halik sa labi niya. Magandang hapon po, Mayor Rodolfo. Nakangiting bati ko kay Mayor Rodolfo. Pasok ho kayo, Mayor. Aya ni Jace. Salamat, Jace. Ivy. Nakangiting sabi niya at pumasok na sa loob. Nginitian ko naman si Danilo at Alan, pati na rin ang 2 tauhan na kasama ni Mayor. Nginitian din nila ako at sinaluduhan. Nagpaalam ako kay Jace na gagawa ng tsaa sa kusina at kukuha na rin ng merienda. Napapansin ko, napapadalas yata ang pagdalaw ng Mayor ng San Agustin. Untag ni Manang Sol na naglalagay ng kakanin sa plato at nilagay sa tray. Ako naman ay nagtimpla ng 1 tasang tsaa at 5 tasang kapeng barako na galing kay Lola. Oo nga po Pero sabi niya ay may pinupuntahan daw siya dito sa bayan at dumadaan muna dito sa bahay bago umuwi. Kung hindi ako nagkakamali, ay 3 beses na ng pagdalaw ni Mayor dito sa bahay. Wala namang problema dahil mabait naman ito at masarap din kakwentuhan. Pero alam mo, magaling na Mayor yan. Umunlad nga ang bayan ng San Agustin dahil sa kanya. Sana kagaya niya ang bagong Mayor natin dito sa bayan. Komento ni Manang Sol. Sana nga po, Manang. Pero malay nyo, baka matino ang bago nating Mayor ngayon. Sana nga. Segunda niya. Ang dating Vice Mayor ng bayan na to ay siya ng Mayor ngayon at umaasam ang lahat ng tao sa bayan na to ng tapat na pamumuno. Salat kasi sa kaginhawaan ng karamihan sa mamamayan ng bayan ng Santa Martina at talamak pa ang krimen. Magkatulong naming hinatid ang merienda sa sala na abutan kong nagkakwentuhan si Mayor Rodolfo at si Jace. Saglit silang nahinto nang dumating kami. Maingat kong nilapag ang tray na may lamang tasa ng tsaa at kape.
Nilapag kong isang tasa ng tsaa sa harap ni Mayor Rodolfo at kape naman kay Jeez. Salamat, iha. Nakangiting sabi ni Mayor Rodolfo at kinuha ang tasa ng tsaa. Tinawag rin niya ang 4 na tauhan na nasa labas para pagkapehin at pagmeriendahin. Sa Lunes na palang balik eskwela mo, iha. Untag ni Mayor Rodolfo. Ngumiti ako sa kanya. Opo, Mayor. May maitutulong ba ako? Alok niya. Naku, salamat po. Pero inasikaso na ni Jeez lahat ng pangangailangan ko sa pag-aaral. Sabi ko. Ganun ba? Haniya at matipid na ngumiti. Nakita ko pa ang pagguhit ng lungkot sa mata niya bago humigop ng tsaa. Tumikim si Jeez. Kamusta na ho palang pakikipagpulong niyo kay Mayor Restituto? Nilapag ni Mayor Rodolfo ang tsaa sa platito at hinarap si Jeez. Maayos naman, iho. At naniniwala akong magiging maayos ang pamumuno niya sa bayang ito. Mabuti naman ho kung ganon. Sana'y tutukan din niya ang krimen sa bayang ito. Nang sa gayon ay mapanatag ang lahat ng mamamayan dito. Lalo na ako. Ani ni Jeez na tumingin pa sa akin. Sabay pisil sa kamay kong hawak niya. Nginitian ko naman siya. Yun din naman ang sisiguraduhin ko, iho. At di ko nahahayaan pang maulit ang bagay na yun. Segunda ni Mayor Rodolfo. Parang may iba pang kahulugan ng sinabi niya. Nagtagal pa ng halos 2 oras ang mayor sa bahay. Nakipagkwentuhan lang siya sa amin ni Jeez. Mas madalas pa ngang akong kausap niya. Nakikipagbiroan pa siya kung minsan. Parang ang gaan-gaan ng loob ko habang kausap ko siya. Inaya pa niya kami ni Jeez na pumunta sa bahay niya isa sa mga araw na to. Bye, Jen! Kita na lang tayo bukas. Paalam ko sa kaklase at bagong kaibigan. Kumaway naman siya sa akin at ngumiti. Nakangiting lumapit naman ako kay Jeez na nakapamulsang nakasandal sa sasakyan habang nakatingin sa akin. Hinapit niya ako sa bewang at hinalikan sa pisngi. Nag-init naman ang pisngi ko dahil ramdam ko mga matang nakatingin sa amin. Nakakahiya, Jeez. Sambit ko. Ngumisi naman siya at inakbayan ako. Tumingin-tingin pa siya sa paligid. Ano naman? Asawa mo naman ako. Saka mabuti nga yun para alam ng mga kaeskwela mong lalaki na hindi ka na pwedeng pormahan. Anaya at muli akong hinalikan sa sentido. Natatawang pinalo ko naman siya sa braso. Halika na nga. Baka bukas mag-trending pa ako sa buong school niyan. Natawa na lang din siya at pinagbuksan ako ng pinto. Inalalayan pa niya akong makaupo at maingat na sinara ang pinto. Pagkatapos ay umikot na siya sa driver's seat. Pang-4 na araw ko na ngayon sa eskwela. At hatid sundo talaga ako ni Jeez. Talagang namiss ko ang pag-aaral. Namiss ko ang pakikinig sa sinasabi ng prof. At namiss ko ang pakikihalubilo sa mga kapwa ko estudyante. Jeez, daan muna tayo sa sementeryo. Okay, bili muna tayo ng bulaklak. Huminto kami sa madadaanan naming flower shop. At bumili ng isang basket ng chrysanthemum na kulay puti at dilaw. Ito kasi ang paboritong kulay ni Mama, pero sunflower ang paborito niyang bulaklak. Dahil wala ng sunflower kaya chrysanthemum na lang nang binili namin. Dati madalas kong dalamin ang puntod ni Mama at nililinis ito. Naging madalang na lang noong nagtrabaho na ako sa tindahan. Pero noong nakaraang linggo ay dinalaw ko ito para ikwentong mag-aaral na ulit ako. Nangako din akong madalas nadadalaw sa puntod niya. Naalala ko biglang ilang mga bulaklak na naabutan ko ng dalawin kong puntod niya. Puro sunflower ang bulaklak. Ang iba'y sariwa pa. Ang iba naman ay lantana. Palaisipan tuloy sa akin kung sinong dumadalaw sa puntod ni Mama. Dahil kung may dumalaw man ay bihira lang magdala ng bulaklak. Kung meron man ay pailan-ilan lang. Paghinto ng sasakyan sa harap ng public cemetery ay inalalayan pa akong bumaba ni Jeez. Magkahawak kaming tinatahak ang daan patungo sa puntod ni Mama. Ngunit hindi pa kami nakakalapit sa puntod, ay may pamilyar na figura ng lalaki ang nakatayo sa harap nito. Pamilyar din sa akin ang 2 lalaking kasama niya, sina Danilo at Alan. At ang lalaking nakatayo sa harap ng puntod ni Mama ay si Mayor Rodolfo. Napatingin ako kay Jeez. Nakakunot ang noo niya at tumingin din sa akin. Walang nagsalita sa amin at lumapit na lang sa puntod. Mayor Rodolfo? Ano pong ginagawa niyo dito? Lumingon siya sa akin. Alatang nagulat siya nang makita ako. Lumingon pa siya kay Jeez na binati siya. Napansin ko naman ang isang basket ng sunflower sa tabi ng puntod.
Kilala niyo po ang mama ko? Kunot noong tanong ko kay Mayor Rodolfo. Nakita ko namang napalunok siya. Tumingin siya ulit kay Jace. Babe, iwan muna kita saglit. Usap muna kayo ni Mayor. Bulong sa akin ni Jace. Nagtatanong na nilingon ko siya, pero nginitian lang niya ako at hinalikan sa sentido. Sinenyasan pa niya si Danilo at Alan. Umalis silang tatlo at naiwan kami ni Mayor Rodolfo sa harap ng puntod ni Mama. Naguguluhan naman ako sa nangyari. Mayor, untag ko sa kanya. Bumuntong hininga siya at humarap sa akin. Iha, may gusto sana akong sabihin sa'yo. At gusto kong sabihin ito sa harap ng puntod ng mama mo. Ano po yun? Nagsimula nang kumalabog ang dibdib ko. Tumitig siya sa akin. Ilang sandaling namayana ang katahimikan. Humugot siya ng malalim na hininga. Ako ang papa mo, Iha. Napaawang ang labi ko sa sinabi niya, kasabay ng pagbagsak sa lupa ng basket ng bulaklak na hawak ko. Ano pong sabi niyo? Ako ang papa mo, Iha. Anak kita, Ivy. Napasinghap ako at umiling-iling. Hirap akong lumunok dahil tila may kung anong nakabara sa lalamunan ko. Kung nagbibiro po kayo, Mayor, hindi po nakakatuwa. Pinahid kong luhang hindi ko na malaya na tumulo na sa pisngi ko. Hindi ako nagbibiro, Iha. Nagsasabi ako ng totoo. Tinalikuran ko siya at nagmarcha paalis, habang hindi na maampat ang luha ko. Gulong-gulo na ang isip ko. Ang sakit ng dibdib ko. Bakit siya biglang nagpakilalang papa ko? Ano bang nangyari? Ano bang nangyayari? Nakita ko si Jace na kausap sila Danilo at Alan. Lumapit ako sa kanila. Ivy, bakit ka umiiyak? Kunot noong tanong ni Jace. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso. Pinunasan niya ng kamay niya ang luha sa pisngi ko. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Umuwi na tayo, Jace. Suminghot ako at pinunasan ng luha. Nagkausap na kayo ni Mayor? Tanong niya. Muling tumulo ang luha ko. Tumingin ako sa kanya. Ivy, nataranta naman siya at hindi magkanda tuto sa pagpunas sa luha ko. Sabi niya siya ang papa ko? Anak daw niya ako. Jeez, humihikbing sabi ko at sumubsob sa dibdib niya. Niyakap naman niya ako at hinaplos ang likod ko. Dahil siya talaga ang papa mo, Ivy. Aniya, napatingala ako sa kanya at napaawang ang labi sa sinabi niya. Tumingin siya sa akin at hinawi ang hibla ng buhok ko sa muka. Alam mo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumango naman siya at pinahid ang luha sa gilid ng mata ko. Nagsasabi siya ng totoo, Ivy. Siya ang papa mo. Matagal ka na niyang hinahanap. Tuluyan na akong napaiyak sa sinabi niya at muling sumubsob sa dibdib niya. Mataman lang akong nakikinig sa kwento ni Mayor Rodolfo tungkol sa kanila ni Mama. Kung paano sila nagkakilala sa Manila at kung paano nagsimula ang pag-iibigan nila. Kwento din niya kung bakit sila nagkahiwalay ni Mama dahil sa ama niya na lolo ko. Kaya din siguro hindi man lang magawang banggitin sa akin ni Mama ang pangalan niya dahil sa hinanakit nito sa kanya. Hindi ko maiwasang maluha sa kwento niya tungkol kay Mama dahil sobrang miss ko na si Mama at marinig sa ibang tao na kunikwento siya ay talaga nga namang nakakamiss. Ilang beses kitang sinubukang hanapin, anak, pero hindi ko alam kung saan mag-uumpisa. Hanggang sa nakita kita sa bahay ni Jace, doon pa lang iba nang nararamdaman ko nang makita kita. Kamukha mong mama mo. Madamdamin niyang sabi. Pinahid ko ng panyo na ibinigay ni Jace ang luha kong tumulo sa pisngi. Mabuti na lang at walang masyadong tao dito sa pwesto namin sa park. Parang nakikiayon pa ang kapaligiran sa nararamdaman ko. Tahimik at malamig ang simoy ng hangin. Nasa hindi kalayuan si Jace at ang mga tauhan. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Kahit papano'y nabawasan ang bigat na nararamdaman ko pagkatapos ng kwento niya. Yung kasing payo ni Jace kanina napakinggan kong paliwanag niya para masagot ang mga katanungan ko. Mapait akong ngumiti dahil buong akala ko. Ulila na akong lubos. Ngayon biglang-bigla may ama na ako. Ivy, anak, patawarin mo ko. Suminghot-singhot ako at tumingala.
Kung, kung kasama ka namin ni Mama, siguro hindi kami nahirapan nung unti-unti siyang ginugupo ng sakit. Siguro hindi ako lalaking mag-isa at sobrang lungkot. Patawarin mo ko, Iha. Nilingon ko siya. Baka sa kanyang muka ang pagsisisi at labis na panghihinayang. Namumula na rin ang mga mata niya. Nagbabantang bumagsak ang luha niya. Pwede po bang bigyan niyo pa ako ng panahon? Hindi ko ipagdadamot sa inyong pagiging ama niyo sa akin. Pero gusto kong makapag-isip muna. Papa, tumulong muli ang luha ko sa huling sinambit ko. Lumingon siya sa akin at kasabay ng pagtulo ng luha niya. Gumuhit sa kanyang mata ang tuwa dahil sa huling salitang sinambit ko. Salamat, anak. Pwede ba kitang mayakap? Naiiyak na tanong niya. Tumango naman ako at lumapit sa kanya. Ibinuka niya ang mga braso at ikinulong ako sa mga bisig niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ipinikit ko naman ang mga mata ko habang lumuluha. Ang sarap sa pakiramdam ng mainit niyang yakap. Ganitong yakap ang matagal ko nang pinananabikan na maramdaman ulit. Yakap ng isang magulang. Let me. Kinuha ni Jeez ang blower sa kamay ko at siya nang nag-blower sa basa kong buhok. Hinayaan ko na lang siya. Kakatapos ko lang mag-shower. Pinagmamasdan ko siya sa harap ng salamin. Seryosong-seryoso ang mukha niya sa pagbablower ng buhok ko. Kanina habang nasa biyahe kami pa uwi, ay tahimik lang ako. Pero alam kong nakikiramdam siya. Wala siyang ibang ginawa kundi ang hinawakan ng kamay ko at iparamdam na nandito lang siya sa tabi ko. Minsan naiisip ko parang planado ng Diyos ang nangyayari sa buhay ko. Kung hindi ako binenta nila Tiang Linda at Tiang Oka sa mga sindikato, ay hindi ko makikilala si G sa pagtakas ko. Hindi ako makakapagbagong buhay. Hindi ko makikilala ang papa ko. Parang si G ang naging kasangkapan niya para maayos ang buhay ko. Para makumpleto ulit ako. Hulog talaga sa akin ng langit si G. Kaya hindi ko mapigilan ang puso kong mahalin siya lalo. Bakit? Untag niya sa akin na makita niya sa salamin na nakatingin ako sa kanya. Umiling ako at ngumiti. Wala. Ang gwapo mo. Tukso ko sa kanya. Ngumisi naman siya at kumagat labi. Napapansin ko kapag pinupuri ko siya, ganyan ang reaksyon niya. Pinapakilig mo na naman ako, misis ko. Haniya at pinatay na ang blower. Hinugot niya ito sa saksakan. Humaharap ako sa kanya at yumakap sa bewang niya. Hinaplos naman niya ang buhok ko. Mukhang naglalambing ang misis ko ah. Natatawang sabi niya. Tumingala naman ako sa kanya. Bakit? Ayaw mo ba? Pinisil niya ang ilong ko. Alam mong adik ako sa paglalambing mo eh. Kumagat labi ako at pilyang ngumiti. Gusto mo ba ng higit pa sa lambing? Kumunot ang noo niya pero agad ding napalitan ng pilyang ngiti. Parang alam ko na yan, misis ko. Pero sabi mo, diba, hindi mo na natin gagawin yun hanggat hindi pa naghihilom ang sugat ko. Mahigit 1 linggo na siyang nagpapagaling sa sugat niya at hilom naman na ang labas nito. Pero kailangan pa ring mag-ingat. Miss na miss ko na rin kasi siya eh. Akong bahala. Sabi ko sabay tayo at hinila siya papuntang kama. Nagpatianod naman siya habang nangingiti. Tinulak ko siya paupo sa kama. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Baka sa kanyang mata ang pagkasabik sa binabala ko.